May dinala nga pala sa aming Badja City 125 na nakabaklas na nga yung makina. Gawa nga ng galing na daw yan sa ibang shop at sinukuha na nga daw to. Gawa nga ng yung estimate daw dito ay mas tumaas pa nung nabaklas na. At ang una nga pala naming napansin dyan guys ay bilog na yung clutch bolt nito. At pati nga itong piston niya ay may damage na rin. At ang budget nga lang pala dyan guys ng may-ari ay nasa 4,000 lang talaga. At nung nabaklas na nga daw ay naging doble pa sa budget niya. At nung napanood niya raw guys yung mga video namin ay hindi na siya nagdalawang isip na tawagan kami para sa amin na to ipagawa. Pero bago namin to guys gawin, ibibilangin muna namin yung mga parts nito kung kumpleto pa ba. Dahil na-check din namin yung mga kulang na parts nito at kung ano nga ba yung mga dapat palitan kahit mga nakabaklas yan or nakasako pa yan. At dito tapos na nga namin itong bilangin at buti na nga lang isa nga lang yung naging kulang sa mga parts nito. At tips nga lang namin guys kung sakaling magpapa-overhaul kayo ng makina nyo sa iba, siguraduhin yung mekaniko talaga para hindi na rin kayo magpaulit-ulit sa gastos ng motor nyo. At para malaman nyo nga guys yung mga bolts na yan sa panglabas nasa 28 pieces yan at kumpleto naman. At nung tin-troubleshoot nga namin guys yung mga parts nito sirang-sira na talaga yung block niya. At ito guys yung pinaka main issue kung bakit in-overhaul yung makina niya. At so ayan nga guys, narinig nyo naman. Dahil pagka ganyang kaingay yung connecting rod nyan, sobrang sakit talaga sa tenga yan kapag umaandar. At ito na siguro guys yung pinaka main issue kung bakit tinanggihan to ng ibang mekaniko. Dahil yung bolts nito sirang-sira na talaga. At kung ano-ano na rin siguro yung mga pinambaklas dito. At bago nga pala kami bumili ng mga parts na papalitan namin dyan, dito ililinisan muna namin yung mga pyesa nito. At sa mga nagre-request nga pala kung paano kami naglilinis ng mga parts ng makina, ganito lang yung ginagawa namin dyan. Binabrush lang namin yan at ginagamitan ng maraming basahan. After ilang minutes nga guys, dito nalinisan na namin to. At tingnan nyo naman guys yung pagkakalinis namin dyan. Talagang nagmukhang bago ulit yung mga parts niya. At nakabili na nga rin pala kami guys ng mga piyesang papalitan namin dyan. Gaya na lang nitong shifting pedal at cambio. Dahil lost thread na rin yung luma niya. Dahil medyo matagal niya na rin daw pinagtsatsagaan yung lumang cambio niya na patanggal-tanggal. At ito na guys yung pinaka main issue na napamachine na namin. At sumobrang tahimik talaga to. At itong block guys pinaribor na lang namin para stock pa at siguradong matibay. At para sumapat na rin yung budget niya dito. At yung pinaka main issue niyan guys ay talagang napalaban kami dahil natanggal na namin yung tornilyo nitong main drive shaft at kung ano-ano na nga rin yung mga ginamit naming tools dyan para matanggal yan at hindi na rin magkaroon ng damage yung mga ibang parts nito. Kagaya na lang nitong clutch shaft at sobrang iningatan talaga namin yan para hindi magkatotoo yung dobleng gastos niya dito. Dahil kung masisira nga guys to sa pagbabaklas, pwedeng magkatotoo yung unang sinabi ng nag-overhaul niyan na madodoble yung 4,000 niya dito. At dahil nalinisan na nga namin yung mga part at nakabili na rin kami ng mga piyesa nito, dito i-assemble na namin yung makina niya at punasan nyo nga pala muna yan ng malinis na basahan bago nyo lagyan ng oil at saka nyo isalpak yung transmission gear nito. At sa may pagkakabit nga pala guys ng sigunyal nito wag na wag nyo kakalimutan lagyan ng oil yung connecting rod nya para magkaroon kaagad ng lubrication at iwas friction at lagyan nyo na rin ng oil yung gear nya at bearing. At bago nyo nga pala lagyan ng gasket maker yung crankcase nya punasan nyo muna to ng malinis na basahan para siguradong effective yung pandikit nyo. At sakto nga lang pala guys yung nilalagay namin dyan. At bago nga pala namin tuluyan ikabit yung crankcase nya nilalagyan muna namin ng oil yung bearing nyan at lagyan nyo na rin ng gasket maker yung oil catch ng sigunyal nito. At isa din yan guys, wag na wag nyo kakalimutan bago nyo isalpak yung crankcase nito. At pagkatapos naming ilapat, dito ilalagay na namin yung 10 volts nito na tatlong magkakasing haba na bitong magkakasing laki. At saka nyo higpitan ng 8 Newton meter. At bago namin guys ilagay itong bagong shifting pedal, dito nilalagyan muna namin to ng oil bago namin to ikabit. At sa may pagkakabit nga pala guys ng washer nyan, meron baliktaran to bago nyo ikabit yung bushing nyan. At dito bago nga namin i-assemble yung clutch lining assembly nito, binabad muna namin yan sa langis ng 2 minutes bago namin yung tuluyan i-assemble. At sa mga hindi pa nga nakakaalam, meron nga palang baliktaran yung mga pressure plate nyan. At isa pang idea guys na siguradong konti pa lang yung nakakaalam nito na merong tamang posisyon yung mga kanal nyan. At gayahin nyo na lang guys yung ginagawa namin dyan sa video. At sa may pagkakabit nga pala guys ng clutch spring nyan wala namang baliktaran. At wag na wag nyo rin guys gagamitan ng mga impact wrench yan, lalong lalo na sa paghihigpit nito. At pagkatapos namin i-assemble yung clutch lining assembly, dito ilalagay na namin yung clutch basket nito. Saka nyo isunod ilagay yung washer nyan at isunod nyo na rin isalpak itong clutch lining assembly at saka nyo higpitan. At pagkatapos namin i-assemble yung clutch lining assembly, dito ilalagay na namin itong rotor pump. At wag na wag nyo nga pala guys kalimutan ilagay yung kunya nito at washer bago nyo higpitan. At sunod nyo na rin ilagay yung cover nito na merong 3 Phillips screw at higpitan nyo na rin yan ng saktuhan lang dahil marami ring nakakasira ng tornilyo nyan. At pagkatapos namin kompletuhin yung clutch side nito, dito isasalpak na namin yung clutch cover nyan at saka namin hihigpitan ng 8 Newton meter para siguradong hindi magkakaroon ng leak. At pagkatapos namin sa clutch side, dito naman kami sa magneto side. At tips nga lang pala guys kung sakaling magkakabit kayo ng chain guide, siguraduhin yung nakakabit yung dowel nyan bago nyo isalpak yung plate nito at lagyan nyo nga rin guys ng oil yung bearing nyan at saka nyo ilagay yung bolts nya ng 5mm na Allarins at saka nyo higpitan bago nyo ilagay yung magneto nito at ilagay nyo na rin yung washer nito at nut.
At konting idea nga lang pala guys sa mga hindi pa nakakaalam na main issue ng badya na merong leak sa magneto side. Na wag nyong kakalimutan yung rubber indicator nito na lagyan ng gasket maker. Dahil isa rin kasi to guys sa dahilan kung bakit merong leak yung magneto side nyo. At pagkatapos namin i-assemble yung magneto side, i-assemble na rin namin yung block nito. At bago nga namin yan isalpak, nilalagyan nga pala muna namin yun ng oil bago namin ikabit. At dito nga guys, kung marami nagre-request sa amin kung paano kami maglapat ng bulb nito, ang ginagawa lang namin dyan guys manual bulb cutting lang namin yan. At ginagamitan nga lang pala namin yan guys ng grinding compound na pang finishing. At pagka alam nyo yung all goods na guys, ikabit nyo na yung bulb seal nyan at bulb lock. At saka nyo isunod ilagay yung camshaft nito. At lagay nyo nga pala muna yan ng oil bago nyo isalpak. At pagkatapos namin kumpletuhin yung mga parts nito sa head, pinupunasan muna namin to ng malinis na basahan. At i-make sure nyo lang guys na nakakabit na yung dalawang dowel nito bago nyo isalpak yung cylinder head nyan. At pagkatapos naming ilapat yung cylinder head niyan, ilalagay na namin yung mga bolts nito. At saka namin hihigpitan ng 39 Nm para siguradong fix to at para wala ding magiging problema. At pagkatapos namin higpitan yung mga head bolts nito, kinakabit na rin namin yung timing gear niyan. At sinisigurado namin yan guys na naka-timing talaga yan bago namin to i-tune up. At saka namin ipagkakabit yung mga tappet cover nito. At higpitan nyo nga lang pala yan guys ng saktuhan lang. After ilang oras nga guys, tapos na rin namin tong i-overhaul. At tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakagawa namin dyan. Talagang ginawa namin guys yung best namin para maging malinis yung makina ng motor niya. At mabalik sa kompleto yung mga parts niya. Kaya dito ibabalik na namin yung makina nito sa chassis niya. At medyo hinapon na nga rin kami dyan guys, gawa nga na kami lahat nag-asikaso at nagpamachine ng mga parts niya. At para hindi na nga rin maabala si sir sa pagbili, pagpapamachine, kaya kami na guys yung lumakad lahat ng mga parts niya. At dahil may araw pa naman guys, dito na pagkasunduan namin, nakarwashin na rin yung motor niya. Dahil nakita namin na talagang marumi na rin yung chassis nito. At dito tapos na nga namin tong karwashin at tingnan nyo naman guys na ibang iba na talaga yung itsura nito simula nung dumating dito. Kaya dito ipapaanda rin na namin to. So yan nga guys, narinig nyo naman yung tunog ng makina niya, talagang sobrang tahimik na. At siguradong matutuwa yung may-ari nito dahil hindi niya rin expect na ganyan pa pala katahimik yung makina niya. At sumobra pa nga guys yung budget niya. Kaya dito nakabili pa siya ng isang set ng handle switch at dalawang set ng placer. At ipiprevious na lang namin guys yung pagkakabit niyan kung may araw pa. At ang nagastos nga lang pala nila dyan guys ay nasa 4,000 lang kasama ng labor at mga accessory. So yan nga lang pala guys, bago nga matapos tong video gusto namin magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa panonood.